Hey mga brods, isa nga ito pong si Mikey Williams sa talagang inihintay natin dito sa pagbalik ng PBA. Ilang beses na rin natin itong na-report sa mga brods, kukunin sa na Neto, ng ganyan, ng Barangay Nebra San Miguel, SMB Magnolia, or ililipat sa mga ibang MVP teams. Pero hindi nyo lang din ba alam mga kabrods na ito pong si Mikey Williams ay sabi nga nila ay parang napapalapit na rin, ay ayon din sa mga reports natin, napapalapit na ang kanyang pagbalik dito sa TNT management. Onting negotiation lang ito mga brods. Alam ko naman hindi tatagal itong si Williams dito sa TNT dahil alam niya na talagang hindi na siya pwede dito at hindi na siya fit, lalong-lalo na dami na nilang alitan dito mga kabrods. So ito na nga, ang SMB naman kasi balak offeran ng malaki. Ito pong si Mikey Williams. Alam naman natin ang Ginebra ang pinakaunat dulo na ito mga kabrods na gustong mag-offer ng malaki kay Mikey Williams. So syempre pataasan sila ng Ginebra at SMB. Ay alam naman natin ng SMB, kakatalo lang nila against Meralco Boats ngayong finals 2024 All Filipino Cup mga kabrods. At ang SMB hindi pa ito tapos mga kabrods dahil alam naman natin ng SMB nagba-bounce back yan. Pag nag-bounce back yan ay ang dami na itong players na gustong kunin talaga. So ito pong si Mikey Williams sa mga gusto nilang kunin at o-offeran ng malaki. Diba marami na rin tayong mga reports na 1 to 2 million pesos ang mga pwedeng i-offer ng mga SMC teams kay Mikey Williams. Dahil diba may mga counter offer pa nga TNT Tropang Giga kay Mikey Williams na kulang-kulang 1 milyon na rin ang kanilang offer pero hindi pa rin tinatanggap ni Mikey Williams. Gusto rin kasi niya yung mga ala import na offer sa kanya. Diba nga, mas kigilas Pilipinas. Hindi na para sa bayan, diba? Sinabi ko na rin ito mga brods, para sa pera, para kay Mikey Williams. Lahat ng mga gustong laruin nito kailangan malaki talaga mga kabrods. Pero di hamak naman na magaling din talaga na player ito. So worth it din naman kung bibigyan ng malaki rin talaga dahil, diba? Rookie years pa lang niya din dito sa TNT. Talagang isa siya sa mga naging super rookie dito sa PBA. At yun nga, kahit nagmamaktol itong si Mikey Williams, kahit wala ito ngayon sa PBA at sa TNT Tropang Giga, ramdam na ramdam ng TNT yung kanilang best player ay wala talaga. Kaya diba hindi na muling nakapasok ng championship ang TNT Tropang Giga simula nung nawala ito pong si Mikey Williams sa kanila. 2 championship, 2 finals MVP rin para kay Mikey Williams ang ibinigay niya sa TNT Tropang Giga. Kaso nga lang, ang isa lang talaga sa mga problema ni Mikey Williams yung kanyang attitude at isa pa pala mga abroads yung kanyang paghingi ng sahod na malaki. So syempre kung ikaw ay gusto mong malaki yung sahod, di ba dapat nag-NBA ka na lang or kahit anong liga, di ba mga kabrods? Kaso hindi nga lang makapasok ng ibang liga si Mikey Williams dahil yung kanyang rights ay nasa TNT Tropang Giga at naka-hold pa yan. Kaya wala siyang mapaglaruan na liga ngayon mga bros. Kailangan mo niyang ayusin ito pong kanyang issue at ang kanyang negotiation contract dito sa TNT Tropang Giga para nga makapaglaro siya sa kahit anong liga or makapaglaro sa kahit anong koponan sa PBA. So dito na nga ang SMB ay dito na sila gagalaw mga kabrods. Lalong-lalo na sakto ito. Syempre off-season ng SMB, alam natin. Medyo nagsasaya pa yan kahit papano dahil syempre kahit papano second place. Malaking bagay na rin yun at bonuses para sa kanila. Pero syempre after nga nyan, off-season na, dito na sila pwedeng gumalaw at i-reach out ang TNT Tropang Giga once na marinig nilang si Mikey Williams ay pabalik na. So mga brods komento mo lang po yung dito at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of SMB, si CJ Perez mga kabrods sa mga talagang nagbuhat talaga sa SMB ngayong All Filipino Cup dahil walang import mga kabrods. Alam natin isa si Perez sa talagang nagiging import na numbers na ginagawa sa SMB. Kahit man nabigo ang SMB against Meralco Bolts ngayong finals All Filipino Cup 2024 mga brods, not bad pa rin para sa kanilang performance dahil syempre kakagaling lang din nila ng kampyonato last season bago ang All Filipino Cup na ito, tapos nakapag second place pa sila. So syempre alam natin palaban ng SMB, hindi sila pwedeng tumigil dahil marami na rin mga kupunan dito sa PBA na umaangat na, like diba yung
yung Terra Firma Jeep. So, syempre, eto pong si CJ Perez, hindi rin nagpapahuli ito mga brods. Nakikipagsabayan ito. Lalong-lalo na, ang ganda pa rin ng performance na pinakita against Meralco Boats mga kabrods. At yun nga, ngayong season, ngayong All-Filipino Cup, nag-average nga ito ng 21 points per game, 5.4 rebounds per game at 4 assists per game. Not bad na para kay CJ Perez at napakataas na rin yung mga numero na yan. At yun nga, sabi nga nila, parang siya ang isa sa mga nagiging bread and butter ng SMB bukod kay The Kraken, Junmar Fajardo mga kabrods. Pero mga kabrods, hindi nyo lang din ba alam na ayon din sa mga reports natin, pinag-iisipan din pala ito matagal na ni Boss Al Francis Chua na what if ito pong si CJ Perez ay dalhin niya sa paborito niyang kupunan na hawak niya na Barangay Ginebra, San Miguel mga kabrods. Yes, dahil isa rin kasi sa mga kulang ng Ginebra yung mga ganitong point guard, legit scorer, apaka-athletic na point guard like CJ Perez mga brods, at bibigyan ka ng mga ala-import na numbers na ito. So, kailangan din kasi ng tulong ng Ginebra mga brods pagdating sa scoring, rebounding ilalim, and yun nga katulong ni na Scottie Thompson. Lalong-lalo na, yes, nasa banggit ko na yung scoring mga kabrods. At yun nga lang, may problema nga lang ito pong si Boss Al Francis Chua. Dahil kung gusto niyang ilipat si CJ Perez, kailangan may isang kupunan na may i-involve dito sa trade na ito. Kaso nga lang yung isang kupunan na yun ay parang hindi pa rin pumapayag hanggang ngayon. Pero ito nga, handa na rin ng Ginebra kung sino ang bibitawan nila. Makuha nga lang ito pong si CJ Perez, pero wag nga lang daw ito pong si Scottie Thompson. So yun nga mga brods, syempre napaka-exciting na ito kung itong si Perez ay mapupunta pa sa Ginebra. So sa tingin ko mga brods, okay lang din naman dahil ito pong SMB ay super studded lineup na ito. Nandyan pa sina Romeo, sina Ross, sina Enciso, Lassiter mga kabrods. Tapos bali-balita nga may kukunin pa talaga sila na isa sa mga scorer din ng Northport Batampier. Nabanggit nga baka ito pong si Joshua Monzon. So mga brods, malaking bagay kung itong si Perez ay malipat sa Ginebra at lalakas talong Ginebra mga brods, di hamak. Dahil si CJ Perez lang din naman ang palaging lumalaban din sa MVP race kina Junmar Fajardo mga kabrods. So malakas ito pong si Perez, kaya titignan din ni Boss Al Francis Chua kung mag-work ito pong plano nila. Dahil itong si Perez ay iba rin talaga kung mapunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Lalong-lalo ng Ginebra, kailangan pa ulit bumawi mga kabrods. Di biruin niya na sweep last season ng SMB, tapos nalaglag pa ng Meralco Boats this season. Kaya next season sa Import Conference, babawing Ginebra, magre-rebuild sila ng panibagong lineup, dadagdag din sila ng big man mga kabrods. At ito nga, dadagdag din sila mga ibang point guards or scorer, and nababanggit din nila ito pong si CJ Perez kung magwo-work talaga yung plano na ito. Pero yun nga mga brods, kailangan lang din pumayag yung isang kupunan na mai-involve sa 3-team trade para mga kabrods magkaroon na ng go signal sa trade na ito. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba CJ Perez, babagay ba ito sa Barangay Ginebra, San Miguel, at malaking tulong ba siya talaga? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa-isin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods, at this is our rated highlights. Yun lang, I'm out.